May nadali na. May nasampulan na rin sa wakas ang Bureau of Customs matapos kasuhan ng agricultural smuggling ang mga importer ng bigas na sa sinalakay ng mga bodega sa Bulacan. Kinumpirma ng Presidential Communications Office na kinasuhan ng smuggling at economic sabotage sa DOJ ang 3 importer nitong weekend, habang binubuo pa ang kaso laban naman sa smugglers sa Zamboanga City. Nagpalabas na rin ang customs ng warrant of seizure and detention laban sa iba pang warehouse. Sa iba pang warehouse na natagpo ang may libo-libong sako ng bigas na hinihinalang mga smuggled. Sinabi ni Attorney William Balayo, Acting Director ng Customs Legal Service, hindi kaagad sinampahan ng kaso ang mga suspected smuggler dahil binigyan muna sila. Binigyan? Nang ano? Ng pagkakataon na patunayan na legal ang ginawang importasyon, bahagi daw po ng due process of law. Ayun naman pala. Ganon naman pala. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Lame. Ganon, lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How's your weekend? Sana na-enjoy ninyo ang weekend with the family, lalo pa at weekend sweldo noon. Oo nga, no? Saan ba kayo nakaikot? Saan ba kayo nakapunta? Ayan, yung iba yan talaga inaabangan kung batsero yung mga ganyang panahon. Masasabay ang weekend sa swell day. Totoo. Ikaw naman kung batsero sabi nga nila kapag kakasama mo yung pamilya mo at ikaw ay natanong sa survey, ano ba pakiramdam mo? Di ba may tanong na nakaranas ka ba ng pagkagutom? May tanong na ganyan At meron ding tanong na kumusta ba ang buhay mo ngayon? Pag natsyempohang ikay mag-isa, malungkot ka. Malungkot. Masasabi mo na anong klaseng buhay ito? Pero kapag kasama mo yung pamilya mo, nakakapag-banding kayo kahit na hindi bonggang banding kumbatsero, masasabi mo siya nagtatanong, maganda buhay na ito. Ayun. So, depende yan sa mood ng tao na tinatanong. Sa bagay, totoo yan. Kahit naman sa, halimbawa, sa ulam lang. Sa ulam. Tanungin ka ng ulam, kakakain mo lang. Wala kang masasabi. Siyempre, kakakain mo lang. Ano bang gusto mong ulam? Wala kang maisip ngayon. Biglaan. Biglaan, dahil busog ka. Yes. Pero subukan mong tanungin ang isang taong gutom. Naku po, kutakot-takot na sasabihin niyang gusto niyang maging ulam. Talaga. Gutom gutom talaga. Pati sa pamimilian, sa pamamalengke, sa pamimili, di ba, bibili sa isang restaurant. Sa restaurant pa lang. Pag-upo doon. Dahil medyo kakakain lang. Ako kahit ang tagal. Ang tagal makapili. Ano ba ang masarap kanin dito sa inyo? Walang mapili. Ano ba ang bestseller nyo dito? Lahat na tinanong hanggang sa pwede makapagkape na lang.
Pero kapag gutom na pumasok doon sa isang lugar na gano'n, naku po, lahat ng nakikita sa ano niyan. Pwede, sa lahat ng nakikita sa menu. Gusto ituro. Di ba, pipiliin na yan. Ito, pansit ni Nanay Benny. Ito, kukunin ko ito. Ito. Mga pandesal, para maipalaman yung pansit ni Nanay Benny. Ito, masarap din itong champurado. Sarap naman talaga yan. Tapos, may ensaymada pala rin eh. Ito rin yan. Kapag gutom. So, yun. Ganun yun. Ganun ang sitwasyon. Kaya nga nakakatuwa, kumbatsero, no? Habang tayo'y daing ng daing. Di ba? Nung tumaas ang presyo ng bigas, daing dito talagang huwagas ang daing natin. Kahapon, kumbatsero, nanonood ako ng mga panyanyari dyan sa Philippine Arena. May pa-concert pala yung Twice dyan eh. Yung parang, ano ba yan? Grupo yan ng mga sikat na mga awit. Punong-puno ang Philippine Arena. Ganun ang ba? daming nanonood. Anong grupo yung nag-concert? Twice. Kasama ba si Engineer Tony Nanggal? Twice? Not once. But twice. Talaga naman punong-puno yung Philippine Arena. Kaya sabi, at hindi lang yan, yung iba pang mga concerts, kumbatsero. Sasabihin mo talaga, totoo ba yung sinasabing hirap na hirap ang mga Pilipino? Nakakapanood ng concert na ganyan. Ano ito sinusulat mo si Sherwin? Si Sherwin ba yan? Ano yung Twice? Ano ito yung Twice? Pakitanggal mo itong ano. Girl group pala to. May naka-cover na ano dito sa computer mo Girl group. Korean. K-pop group. Ayan, South Korean girl group. Punong-puno, kumbatsero. Punong-puno. Talaga. Kaya, nung isang... Sikat pala yan. Kita mo na. Hindi pa natin kilala yan. Tapos, nung isang... alam mo naman ako, mahilig ako mag-obserba sa ganyan. Babanggitin ko na. Yung SM North. SM North. Magkakapalitan kayo ng mukha ng tao isang simpleng weekend. Hindi pa tong weekend na to. Sa SM City? SM City. Kumbatsero. Punong-puno ang tao. Hindi naman natin masabi kung namimili lahat. Pero the mere fact na nandoon sa mall, ang possibility o chance na gagastos yun, napakalaki. May panggastos ang Pilipino. Kaya magkaminsan tayo mga Pilipino, mahilig lang talagang dumaing Pero pagka nagkagipita, bubunot. May bubunutin May bubunutin, kumbatsero. Minsan kapag mag-uunahan pa nga yan sa pagbabayad. Ako nang babayad. Ako na. Alam na, porkit nakabayad saka makakabunahan. Ganon talaga mga Pilipino. Shero ng bayan. Bubunot talaga yan. Lalo na kung ang bubunutin confidential and intelligence fund. Hindi pa ho pala tapos ang usapin. Talaga. Ang usapin tungkol sa confidential fund. At mahusay itong mga oposisyon sa Kamara, kumbatsero. Sa pagbulatlat. At nabulatlat nila. Ano bang problema sa inyo ni VP Sara? Mukhang mga taga Makabayan dyan sa Kongreso. Meron ba kayong nakaraan? May galit ba kayo kay sa ating butihing pangalawang Pangulo? At DepEd Secretary at pinupuntirya nyo? Ang nabulatlat ho nila ngayon ay ang confidential fund, intelligence and confidential fund na kaliit lang naman pala. Magkano? Nung mayor daw ho itong si VP Sara mula 2016 hanggang 2022, mayor ng Davao City. Kaya liit lang naman pala. Magkano? 2.7 lang 2.7 kaliit lang niya. Kaya ko nga yan 2.7 billion pesos. Ha? Isang taon? Confidential fund. Isang taon? Mula nung 2016 hanggang 2022. 6 na taon. Oo. Para magkaroon ka ng ganung confidential fund. Para lang sa isang napakaliit na para lang sa isang syudad. Sa Mindanao. Tingnan mo nga naman yan. Parang budget na ng isang malaking syudad dito sa Metro Manila yan. 2.7 billion. Talaga, kumbatsero. Budget na ng isang buong budget na. Ito, confidential fund pa lang. Pero yan na may 6 na taon. 6 na taon. 6 na taon. So, divide yan. Divide by 6 yan. Magkano yan? Parang humigit kumulang mga 400 million per year yan. Ayun, 400 million per... Ang laki. Ang laki pa rin per year. At kinukwenta nga nitong si Congresswoman
Franz Castro, ang sabi niya halos mahigit 1 milyon kada araw ang naging confidential fund. Mainit kayo kay ano ba problema? Masyado init nyo kay ano ba problema? BP Sara. Baka nakalimutan nitong si Franz Castro na noong 2016 binomba ng mga terorista yung Davao. 15 patay doon, 7 po ang sugatan. Naalala mo ba yung kombatsero? Naalala ko, binibreak pa natin yung dati Ganon ang patay sa Paquibato District. Antindi ng terorismo doon sa Davao. 1.2 million a day. Secret spending for 6 years. Yan ang tinitingnan ngayon. 2.697 billion confidential funds. Diyan daw po sa Davao City. 2.697 billion. Almost 2.7 nga. Confidential fund diyan sa Davao City. Sinasabi nila, yung Makati, ganito lang Yung Quezon City, ganito lang. Yung Manila, ganito lang yung Cebu, ganito lang maganda rin naman yung punto ni Congresswoman Franz Castro na yun. Kaya lang, nakalimutan niya na ang Davao City ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Na binubuo ng 2,444 alam mo naman ako mag-research 2,444 square kilometers. Pag sama-samahin mo yung Quezon City, Manila at Cebu at Makati, wala pang 23% ng kabuuan ng Davao City yan. Ganun kalaki ang Davao kasi ang tingin ng iba, Davao City baka sinlaki lang na hindi po, ang laki po ng Davao. Pero mas malaki po yung Davao sa land area. Sa land area. Sa land area. Kaya napaka-traffic na nga rin sa Davao. At may problema talaga yan sa issue ng terorista at sa NPA. Kaya nga sa NPA. Kaya nga kapag titingnan ito confidential fund pa lang. Pag tiningnan pa ng mga mahusay na mga mambabatas natin diyan, yung naging pondo ng LCAC NTF-ELCAC na inilaan dyan sa Davao City nitong mga nakaraan. Bukod pa yun. Pagkalaki-laking pondo ang inilaan dyan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kaya naman ang sabi ho ni Senate President Mig Zubiri, ano? Ganon! Ganon pa yan! Sabi ni... nagulat nagulat kaya sabi ni Senate President Mig Zubiri, abay, tingnan na nga natin yan. At ilagyan na natin ng limitasyon ang confidential fund na nagagamit ng mga LGUs. Kung ang mga national agencies ay pinupuntirya natin, sabi ni Senate President Mig Zubiri, tingnan na rin natin ang mga confidential fund ng mga LGUs. Tama na naman. Issue ng bayan, katotohanan. 2x2. Beno, ang tunggak na oras, 16 na minuto na o 17 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is Tuhanan Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 2 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 7 lungsod sa Metro Manila pasok sa top 10 highly urbanized cities sa buong bansa. Pa-concert ni Pangulong Marcos para sa mga guro kagabi, tagumpay. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba bukas.
importer ng carrots, sinatulang makulong ng hanggang 4 na taon sa kasong agri-smuggling. Dry run ng zipper lane sa Katipunan Avenue, aarangkada na ngayon. Kailan? Ngayon. Dating mayor sa Ilocos Norte na wanted sa murder, arestado sa Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating ACS Good News. pasok sa top 10 highly urbanized cities sa bansa. Ang 7 lungsod sa Metro Manila sa pinakabagong Cities and Municipalities Competitiveness Index Rankings na inilabas ng Department of Trade and Industry. Ibinatay ng DTI ang score at ranking sa kanilang economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency and innovation. Nakuha ng QC ang top 1 spot. Kasunod ang Pasay City. Tinan mo nga naman ang Pasay, ha? At pumapangatlo ang lungsod ng Maynila. Ayan. Galing, So ang top 3, QC, Pasay at Maynila. Yun. Nasa ikalimang pwesto naman o ikalimang pwesto naman, nasa na nga pangapat. Pangapat. Ayokong basahin ito. Wag na. Mother, pwede yan. ikalima kaagad eh. Asan yung ikaapat? Sino yung pangapat? Iloilo. Iloilo, kumbachero, hindi na NCR. Nasingit sa ano. So 1, 2, 3 puro galing sa Metro Manila, QC, Pasay, tsaka sabi ni Ma'am, masyadong matampuhin. Maynila. Ngayong aga, pasensya na to. Pang-apat ay sumingit pala ang Iloilo. Ay, mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Nasa ikalimang pwesto naman ang Muntinlupa, pang-8 pwesto ang Makati. Pang-6 yung Davao. Pang-6 yung Davao, dudiretsuhin ka na. Pang-6 yung Davao, pang-7 ang Cagayan de Oro. Ayan, tapos pang-8 ang Makati. Ayan. Pang-9 ang Pasig at pang-10 ang Valenzuela. Ayon kay DTI Secretary Fred Pascual, kinilala nila ang malaking ambag ng mga lungsod at komunidad bilang pundasyon ng lipunan dahil sagisag ito ng kultura at collective spirit ng bansa. ACS Balita. Alas 6:25 na ang oras ngayon. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Pinaunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pakonsyerto ng palasyo para sa mga guro sa Kalayaan Ground sa Malacanang kagabi. Kasama rin ang Pangulong Marcos sa selebrasyon ng concert sa palasyo para sa mahal nating mga guro, sina Vice President Sara Duterte, First Lady Liza Araneta Marcos at Senator Amy Marcos. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang publiko na makiisa sa pagpaparamdam sa mga guro ng taos-pusong pagmamahal at pasasalamat sa hindi nila matatawarang sakripisyo. Alas 6:25 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Batay sa pagtaya ng mga oil industry sources, maaaring bumaba ng hanggang 2 piso ang presyo ng gasolina. Halos piso naman ang pwedeng ibaba sa kada litro ng gas. Pero sa diesel, baka daw tumaas ng 40 sentimos kada litro. 6:26 ng umaga, mayapayabak kay Kongane, mga kabalen, gising na. Inatulang guilty sa kasong agricultural smuggling ang isang importer ng karot sa bansa. 3 hanggang 4 na taong pagkakakulong ang sentensya ng Metropolitan Trial Court National Judicial Capital Region Branch 24 kay Divina Bisco Aguilar. Divina. Oo. Bisco Aguilar. Ano ito? Kauna-unahan? Kauna-unahan ba ito? Parang kauna-unahan sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon na may makasuhan at may masentensyahan sa kasong smuggling ng agricultural products. Oo. At ito ay para pa kay Bugs Bunny yung kinuha niya.
Carrots. Nag-ugat ito sa inihaing kasong kriminal ng Bureau of Customs laban kay Aguilar noong September 10, 2020. Yun. Pero ang baba, ano lang pala, maliit lang, mababa lang pala parusa. 3 to 4 years. 3 to 4 years na pagkakakulong. Oo, kumpa to. Pwede pang mag-probe ito. Probation. Alas 6:27 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin. Agbangon kila! Ipatutupad ngayon ng Quezon City LGU at ng MMDA ang dry run ng zipper lane sa Katipunan Avenue. Sa FB post ng QC-LGU, ipatutupad ang zipper lane sa southbound lane mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga tuwing weekdays maliban kung holidays. Layon daw po ng zipper lane na mabawasan ang volume ng mga sasakyan na gumagamit ng southbound lane ng Katipunan sa harap ng Miriam College. Pag sinabing southbound, ano ba southbound doon sa Katipunan? Yung papunta ng papuntang Makati, papuntang Pasig. Papuntang Pasig, galing QC. Galing QC. Ayun, ganun nga kaya 'yon. Ganun 'yon, no, kumbachero. Ang zipper lane, sabi kasi sa Katipunan sa harap ng Miriam College. Ang zipper lane ay maaaring gamitin ng mga sasakyan patungong Miriam College at ang entrance ito ay makikita sa U-turn slot sa harap ng UP Town Center Mercury Drug. Paano kung matapat sila dun sa may Watson? Dun sa ano yung pumalit sa mini-stop? Yung Uncle John. Uncle John. Paano na? Nag-commercial lang pala. 6:29 ng umaga. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Inaresto ng mga operatiba ng NCRPO ang dating alkalde ng Dingras, Ilocos Norte dahil sa kasong murder. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates, sinilbihan ng arrest warrant si Marinette Gamboa sa isang follow-up operation sa Calamba, Laguna. Si Gamboa ang tinuturong mastermind sa pagtumba kay Ilocos Norte Electric Cooperative President Lorenzo Ray Ruiz noong 2009. Ayan, may picture pala, ano? Oo. Pero matagal na yung kaso, kumbachero, ha? Oo nga, ano? 14 years ago. Hindi, mas maganda siya. Siya ang mastermind. Siya daw mastermind. Sa pagpapatay dun sa presidente ng Electric Cooperative dun sa kanila. Tapos dati siyang mayor. Dating mayor ng Dingras. Ano? Siya rin umano ang may pakana sa pananambang kina Dingras Mayor-elect Jeffrey Sagid at Sangguniang Panlalawigan Board Member Roberto Castro noong December 2009. Matindi, ano? Matindi pala itong si Mayora. Matindi yung kaso mo. But again, kahit na po may warrant of arrest pa yan, she is presumed innocent. Until proven otherwise. Alas 6:30 ang ating oras. Susunod! Dito po! Kulto nga ba? Isa nga bang kulto? Itong ano yan? Socorro Bayanihan Inc. Na meron silang kapihan. Dati ang alam ko lang na kapihan kapihan sa Manila Hotel. Ayan, di ba? Tapos diyan sa San Miguel, Bulacan, yung kapihan. Kapihan sa San Miguel. Daanan ng barangay kapihan. Diyan sa Socorro, merong kapihan. Pero hindi lugar para magkape pala yung lugar na yon. Hindi pala. Ito nga ba isang kulto? Ayan, ha? At ang pinuno ba talaga nito ay si Senyor Aguila. Malalaman natin yan. At kukuha tayo ng update mula sa investigasyong isinasagawa ng Senado. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:31 ang ating oras. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and everyday, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita! Napaigtad kanina yung mga nakikinig sa atin tungkol sa kulto.
Kulto. Actually, nung araw, kami nila Engineer Ronald Talen sa Nueva Ecija, gamit na gamit yung kulto na yan pagka magjo-jolens ka. Yung kulto finish. Kulto finish ka na, Kuya Ronald. Kulto finish ka na. Kulto finish ka na. Ninang Grace Manalansan sa Pampanga, may payabak po. Kulto finish din ba kayo dyan? Ito bang Socorro Bayanihan Inc. Yan sa bayan ng Socorro, na mayroong kapihan na isang kulto. Yan. Alamin natin. Sa isinasagawang investigasyon ng Senado, kuha tayo ng update. Si Senator Bato de la Rosa nasa linya natin. Senator Bato, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry at Ka Tunying sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Opo. Kayo ho ang isa sa nangungunang doon sa pagtatanong doon sa mga napaharap ninyo dyan sa Senado. Ano po bang initial findings, Senator? Ito ba'y kulto o isang lehitimong religious organization? Sa ngayon, no, lumulabas talaga na sila ay kulto. Yung lahat ng definition ng kulto, yung strong reverence to a single personality, to blind obedience, andyan lahat eh. Pasok sila sa definition ng kulto, pero it has been reminded na itong grupo ito, it started as a people's organization na registered ito sa SEC na nakipag-agreement with the NR to cultivate a certain piece of land owned by the government, no? Diyan sa Socorro, sa Kapihan. So maganda yung initial na objective ng grupo na ito para makatulong sa mga kababayan din na mahirap na magamit yung mga untap natural resources ng ating na pinag-aari ng ating gobyerno at para ito magamit at kinabangan. Maganda po ito nung unang panahon, pero nung tumatagal na at yung leader ay umihina na at namamatay na. Yung namatay na siya, yung leader, actually yung leader na mag-asawa, yung tarok na mag-asawa, namatay una yung husband, tapos yung wife ay siya yung nag-succeed, nag-take-over, then namatay. Nung namatay na, ay according niya, sabi nila, ang claim nila is ito daw talaga ang itinuro na magiging leader. Itong si Senior Aguila. Si Senior Aguila. Tapos lumabas doon sa ating hearing, yung mga pagtatanong natin, ay talagang lumabas na kulang sa kaalaman itong bata na ito at he was claiming na talagang bata pa daw siya, 22 years old at second year high school lang daw siya. At kung pwede lang daw, hindi daw niya tanggapin yung liderato ng SBSI. Tapos na lahat ng tanong natin ay dinideflect niya. Doon niya pinapasa doon sa mga matatanda na lumalabas parang mga advisor niya. At lumalabas na yung mga kasama niya tatlo na kinontempt natin na hanggang ngayon ay nakakulong doon sa Senado ay yun ang mga as far as policy making is concerned, decision making is concerned, yun ang talagang utak, yan ang nag-decide. So ito siya, ginamit lang siya ng facade, ginamit lang siya ng parang figurehead lang. Figurehead ng organisasyon to exact strong adherence and loyalty blind followership from the members of the court para magiging lumakas yung grupo nila. Blind obedience. Ito siya. Bakit to kaya siya, Senator Bato? Nung makaharap nyo ba nakitaan nyo ba ng husay ito na may katangian? May karisma ba itong batang ito? Parang hindi ba siya umubra sa mga membro ng committee, yung kanyang karisma o kanyang mga magic, hindi man umubra. Hindi man umubra. Wala man ako nakita na extra special kanya. Baka yun nga lang siguro to the members, mayroon siyang nakita na divinity as far as this person is concerned.
Just imagine na nahawakan mo ng gusto yung 5 more than 5,000 katao, no? Na gano'n, no? Magaling kung sino man ang author, kung sino man ang nag-conceptualize o kung sino man ang nag-design itong kanilang kulto ay napagagaling at nagamit talaga nila to the health itong bata na ito at yung mga membro na napasukan. Ito po bang si Senyor Aguila may mga magulang pa? May mga kapatid ba yan na doon? Merong mga parents yan siya, pero hindi namin nakalkal doon sa investigasyon, no? Doon na po yung background niya. Siguro sa sunod na hearing, hanapin natin kung saan na yung parents niya. Kaya natin... Baka kasama rin doon sa kapihan ng parents ba? Baka hindi natin alam, no? Or baka yung magulang, may pagtutol na rin dito na nagagamit yung kanilang anak. Hindi lang din natin alam. Until we find it out, pareho tayong mag-speculate lang. Kasi tama kayo, Senator De La Rosa, nung naririnig ko kayo nung tinatanong nyo siya, para siyang naawa nga ako doon sa bata na to Nung nakita ko, parang gamit na gamit doon sa organisasyon. Pero binabanggit natin bata, pero ito hindi na minor. Hindi na minor kasi 22 anyos na. Kung sakali mang may pagtutol ang kanyang mga magulang, hindi, makakapag-desisyon na ito sa kanyang sarili, sa edad niya. Senator. Yes, totoo yan, Kajire, Katunying. Pero huwag na rin kalimutan na despite our observation, despite our assessment sa kanyang psychological or mental capability, no? Hindi rin natin ma-disregard yung mga testimonya ng mga biktima ng mga minors na siya talaga mismo ang nag-preparing sa mga kabataan, siya ang nagkakandak ng kasal, siya ang nag-uutos na mag-sex na kayo, magkaroon ng forced sex, at siya ang nagagalit kapag hindi natupad yung kanyang mga orders na mag-sex na yung mga bata. Siya rin po ba yung tumitikim, yung free taste, sabi? Yan, siya rin. Oo, kapag namatay pa niya, ay pinapasama niya doon sa kanyang bahay, pinapatulog niya. Isang gabi yung babae. Yung minor na bride. May asawa po ba to? Wala. Hindi lumalabas sa ating investigation. Mukhang wala pa itong asawa. Wala pang asawa. Busit na pinag-aasawa niya. Paano ka mag-asawa na smorgasbord ka doon? Smorgasbord. Anli mangyari sa'yo doon. Pero sino naman? Pero kung ang sinasabi nyo ay ginagamit lang siya, sino hong particular ang gumagamit dito kay Senyor Aguila para maging figurehead ng organisasyon? Ay lumalabas na yung kasama niyang tatlo na nakakulong ngayon, yung si Galanita na siya ay nagiging three-termer na mayor sa bayan ng Socorro, at naging provincial deputy superintendent of schools. Mayroon pa itong doctor of education. Mataas ang pinag-aralan. Marunong yung si Galanida at yung si Karen Sanico, yung matchmaker. Tapos yung isang babae pa si ang pangalan nung basta may isang pang babae na kasama nila doon. At saka meron pang iba. At tingin ko baka meron pang iba. Meron pa kasi makita mo pati yung mga apo na abogado nung Tarok, yung namatay na Tarok, very very loyal pa rin siya sa grupo. Ay ganito ko yung kanyang loyalty ay dahil doon sa people's organization na itinatag ng kanilang lula or nagiging member na rin siya ng kulto kasi nakita mo yung pinakita ko yung picture nung dati mahaba ang buhok, ngayon may eksita ng buhok. Pero again, wala tayong pakialam dyan kung anong gusto nilang susuotin na buhok nila, kung mapakalbo man sila hindi, pero
yun lang, na-observahan na lang ng committee na parang naging member na rin siya ng yung sasabi natin kulto. Pero hindi natin siya inusgahan patungkol dyan, ha? Pero hindi ho. Yun na, being the granddaughter of the yung mga nagtatag ng grupo na yan. Yung founder. Yeah, yung founder ay hindi ko makuha ko yung loyalty doon sa People's Organization. Pero dito na ngayon sa naging kulto. Pero Senator Bato, para ang isang maraming teacher, maraming mga pulis, mga nakatapos ng kolehiyo, may magandang edukasyon, para sumama diyan sa grupong yan at magbenta ng kanilang mga ari-arian, matindi yung naging paniniwala nila dito sa grupo na yan. Yan nga, nakakagulat nga ka, Jerry. Nakakagulat nga bakit ganun. Puro yan, mga licensed teacher, di ba? Oo. Mga civil service, professionals yun, mga police na yan. Puro yan, mga licensed criminologists at mga civil service exam passers yan. May utak yan, mga tao yan. Nagtataka ko bakit nadala sila doon sa kulto. Pero, kasi yun nga ang sabi natin, no? Yung madaling madala sa cultism isa yung mga marginalized na tao, no, yung masyadong naghihirap sa buhay na nakikita nila na ito na lang yung kanilang way out of poverty, pag-asa, from ignorance, from social depravity, ay ito lang ang kulto na lang. Pero yung mga pulis ang lalaki na sundo niyan, di ba? Yun nga, tataka ko bakit nadala sila. Pero ito tingnan nyo, napakaganda nung timing nung pag-sprout nitong kulto na ito. Ginamit nila yung lindol yes, na 5.8 magnitude na tumama sa Socorro para hikayatin yung membro ng grupo nila na umakyat doon sa kapihan at katapusan na daw ng mundo at yung kapihan na lang ang maiiwan na lugar sa buong mundo. Para masave sila doon sa umakyat. Tama, parang Noah's Ark. Na-exploit talaga nila, pati yung mga pulis. Ikaw ba naman pulis ka rin na malakas na lindol tumama tapos pamilya mo, ayaw na ayaw mo talagang mamalasin yung pamilya mo. So, triste na, akit tayo doon. Ang problema lang, na-brainwash. Na-brainwash sila, ang problema lang, sabi nga ni General Puracan, yung director ng Bureau of Fire, marami hindi lang pulis ang mais ng nandun, ha? Marami rin Bureau of Fire at saka mga PKMP at saka mga army. May army rin doon. So, yung ang sabi ni General Puracan, naawa siya dahil marami na daw nakiusap sa kanya na dating Bureau of Fire na naging membro ng kapihan na nakiusap na bumalik sa serbisyo at na magpa-reinstate. Kaso lang hirap sila dahil hirap nga sila mag-process sa reinstatement at hirap doon tasang bumalik sa mainstream dahil yung kanilang mga kabahayan, yung kanilang mga properties bago sa umakyat, pinagbibinta na nila. Tapos 60% of which sa proceeds ay kanilang binigay sa BSI. So yun ang problema nila yan, dilema nila. Opo. Senator, ilang mga anong tawag doon na mga victims o mga witnesses na meron diyan sa Senado na magsasalita laban dito sa mga kay Senyor Aguila at mga kasamahan. Ilan na ho total lahat yan? Ang nakapagsalita ay ibang nag-mistaken mga siguro yun, mga 8 o 10 yung nakapagsalita nung hearing natin. First hearing. Pero yun nga, kasi sabi nila, marami na doon nag-isipaglabasan doon sa Socorro at sinik ko pa doon sa mayor ng Socorro kung gaano kadami yung mga nagbaligtara na at kung next hearing natin, sabi ko doon na lang i-hear ito sa Socorro para magastos na para sa kanya. Luluwas pa. So doon na lang kami mag-hearing at magkakaroon kami ng ocular inspection sa kapihan mismo. Para makita natin yung lugar. Kailan yan, Senator? Next hearing?
kung hindi kaya this week, baka next week, dahil yun nga, marami naka-schedule kasi na budget hearing, complex ang mga budget hearing. Paano hindi makabiyahe yung ibang senador? Paano itong mga nakakulong nyo? Dadalhin nyo rin doon? Most likely, dadalhin natin doon, i-hear natin doon, then afterwards, kung hindi pa rin satisfied yung member ng committee, hindi malilip yung kanilang contempt orders, ay ibabalik na naman natin sa Senado. Tinan mo nga naman, nakakabiyahe pa sila. Pero Senator Bato, ako naman kalimutan muna natin tong specific na kaso na to. Ako'y matagal ko nang gustong itanong to sa inyo Pagka po ba kayo po bilang mga senador, may bisita po kayo dyan. Uulitin ko hindi po ito tungkol sa kulto na, ibang issue na. Pagka po meron kayong kausap, bisita, resource person dyan, na pakiramdam nyo nagsisinungaling. Pakiramdam nyo lang nagsisinungaling. Pero sa totoong buhay pala, hindi pala siya nagsisinungaling. Pero ikinontempt nyo na. Kasi meron kayong mindset na nagsisinungaling siya. Paano nyo mababawi yun? Well, that is the decision of the committee. We have to stand by that decision. At hindi naman siguro kami basta-basta mag-contempt kung alam natin na hindi nagsisinungaling. Hindi, how can you determine that the person is lying? Kung yun talagang yun ang alam niyang totoo. Tapos ikukulong niyo siya dahil yun ang pakiramdam niyang totoo. Ako, Tunying, personal Opo. Nag-retire ako pagka-pulis, matagal akong nag-iimbestiga ng mga suspect at nakikita ko naman talaga kung ito nagsisinungaling o hindi. First glance pa lang, First glance pa lang. Maramdaman ko na. You have to be careful about the verbal and non-verbal communication na ginagawa ng ating mga tinatanong interviewee or interrogees. Titingnan mo. Ako nakikita ko sa verbal pa lang nagsinungaling na, lalong-lalo na pagdating sa non-verbal. Yung non-spoken na communication na nire-relay ng mga tinatanong mo. So halata ako. At doon sa mga opisyalis ng Socorro. Pagdating naman dito sa mga kabataan na mga biktima, ay talaga na-establish natin na there's nothing na itong mga bata na ito, there's no motive na makikita natin coming from them para magsinungaling. So dahil nga itong mga bata, mga minority edad at lalong-lalo ng mga babae na 12 years old. Yes. Ako po, general question po yun sa akin. Not only on this particular issue, pati po sa iba pa. Kasi inaalala ko, baka kailangan nyo nang magpatayo ng detention facility dyan sa dami na sinungaling yung iniimbestigahan dyan. Pwede naman magpag-abel sa services ng ilan na ba sa services ng Pasay City Jail? Ilan na ba lahat? Ilan na ba lahat, Senator Bato, ang mga naka-confine dyan ngayon? Sa ngayon, itong nabistigil mga 4 siguro. 4 yung sa Socorro, 6. 4 yung sa Socorro at may dalawang amo. Mag-asawa. Amo na ng bulag na ginagkatulong. Yun. 6. Wala na, yan lang. So far yun lang. Kasi na-release naman yung mga police na-release na. Nandun na sa krami. Senator, kuha ulit kami ng update lalo na doon sa next hearing nyo at kung yun ay doon na talaga gagawin sa Socorro. Yes. Thank you, Senator. Salamat po. Opo. Salamat Jerry. Senator Bato de la Rosa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Naghatid na ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Bah. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang tabayanan nyo po, nasaan si Sherwin? Saan mamimigay ng limpak-limpak na salapi? Anong barangay ang kanyang sinugod ngayon? Ayan Clue. Yan ay dito sa Metro Manila. Yan. Kaya naiinggit yung mga taga-probinsya. Bakit puro Metro Manila lang daw? Sherwin! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang
Binabati pala natin ang happy birthday. Sino? Si Doc Helen Chan. Doc Helen Chan. Happy birthday po, Governor Helen Chan ng Quezon. Laba tayo dyan, Gov. Laba tayong patangerine chocolate dyan. Sigurado, meron yan. At happy 89th birthday, 89, aba, kay Nanay Rosario Osorio. Nanay Rosario. Happy birthday. Binabati po kayo ng inyong manugang na si Ma'am Eileen Osorio ng Wilcon. At nakikinig din pala sa atin si Mayor Amy de Guzman ng Santo Domingo. Mayor Amy, magandang morning. Binabati po kayo nitong si Kapitan Ido. Kapitan Ido de Guzman. Kapitan Ido, kumusta ba yung mga alaga natin pugo dyan? Ayan. Si Julie Pai Fernando, si Ate Julie, ay nagbe-birthday din ngayon. Happy birthday, Ate Julie. At magandang umaga. Nagkalat na balita akong batsero tungkol sa ipapalit na uupo o i-appoint na Agriculture Secretary. Ano yung pangalan? Si Kiko Laurel. Kiko Laurel Daw ng Frabel. Pero dininay po ng Malacanang kahapon yung kumakalat na balita, naglabas po ng statement ang Presidential Communications Office at sinasabi nito na kurwente yung unang lumabas. May lumabas kasing balita Sabi po ng Malacanang, Presidential Communications Office denies rumors that President Marcos Jr. appointed Francisco Laurel as Agriculture Secretary. Chismis lang daw yan. Lang daw yan. So wala. Kung chismis, edi walang katotohanan. Eto muna. Teko, bago natin puntahan ng mga taga-Pinagbuhatan, Pasig. Ay, Kuya Mark Navarro, baka taga-Pasig ka. Andyan pala at sa mga taga-Pinagbuhatan, Pasig, lakasan na ninyo inyong mga radyo at mga telebisyon dahil andyan na ang mamimigay ng pera. Pero bago yan, gumuho. May mga gumuho daw pong mga kabahayan dyan sa Tondo, Maynila. Abay, bakit? RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry Anthony, pasamantalang inili ka nila muna sa Delpan Evacuation Center ang 12 pamilya na inilikas matapos na gumuho ang kanilang bahay dito sa Barangay 20 sa Iska Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nangyari bantang hapon at agad na nag-responde ang Manila Disaster Management Office at na-rescue ang mga 12 pamilya. Patabi ko King Judith Arce. Isa sa mga bahay nila yung giniwa at talagang napunta na sa kanilang gamit dito sa dagat at Iska Puting Bato. Magandang umaga po, Ate Judith, si Anthony at Jerry. Pakikwento na paano pong nangyari? Kami kasi nung hapon ng anak ko, tapos narinig namin nagpupukpuk yung may-ari ng bahay sa ilalim. Ginagawa niya pala yung mga tukod. Kasama niya yung isa naming kapitbahay. Hindi ko lang pinansin, kala ko ano lang yun. Maya bigla na kami parang dinulas lahat sa dagat. Kasama ng mga gamit namin, bahay namin. Lumubog lahat. Wala na kami naligtas na gamit. Pati damit namin, wala na po. Sabi na sabay-sabay, makakadikit po yun ano yan, Boy? Boy, ano yan? May nagpupukpok, may ginagawa sa ilalim. Tapos sa ilalim yung may-ari, yung tukod pala ng bahay, ginagawa na niya. Hindi ko lang pinansin. Kaya bigla na kaming gumuho na lahat, para kaming dinulas sa dagat. Nakatuntong ba sa dagat yung bahay nyo? Opo, nalabog lahat po yung gamit namin. Wala po kami nasalbang gamit. Parang awan nyo, natulungan nyo kami. May mga nasaktan ba o may na-recover ba lahat ng mga kasama nyo sa bahay? Buti na lang po yung mga kapitbahay ko na may mga anak na maliliit na sa labas naglalaro. Nung mangyari yon? Walang bata sa loob ng bahay, nasa labas lahat. Kami nung anak ko nandun sa loob, natrap kami dun sa loob. Buti na lang may nadaanan ako
Sinira nung anak ko yung dingding doon. Doon ako nakadaan. Hindi pa naman po ako marunong lumangoy. So kasama kayo nung pagbagsak, kasama kayong bumagsak sa tubig, sa dagat? Opo. Okay. Nalubog kami doon sa dagat. Anong oras yung nangyari yan, nanay? 4 to 5 po. Mabutit medyo maliwanag pa, nung mangyari. Opo, buti nga po hindi gabi. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa amin doon. Asa na ho yung Nakadulo pa naman kami. Asa na ho yung nagpupukpok sa ilalim? Hindi ho ba siya nadaganan? Buti nga po, umakyat, nagkape daw. Pag-akyat niya. Muna yung pukpok. Ayun. Yung pagtigil nila para na kaming dinulas lahat sa dagat. Bahay namin. Buti na lang at walang namatay. Boy, sa ngayon, anong tulong na binibigay dyan ng local government, Boy, sa kanila? Meron akong nakita rito na yung pang-almusal muna pasamantala, yung itong pansit, kararating lamang ng pansit para mapakain itong mga nasa 12 pamilya. Meron pa nga, Anthony, na isang bata, 7 years old, kung mabuti daw ay marunong lumangoy. At iniagis ng magulang kapatid niya, ng kuya, sa dagat, hindi, manatabo na siya sa loob ng bahay. Patay yung bata. Ano po yung tulong pa na ibigay sa inyo ng Manila LGU? Kain po kagabi, kanin sa kanodol. Yung damit mo, basa po lang, basa lahat, iba na tabaw na ng bahay. Ito din, basa-basa na kayong... Bumili lang po 20 pesos kasi basang-basa ako kagabi. At yan, Antonin, si Jerry, si Judith Arce, sa mga pamilya na dito yung kanilang tahan, nandito sa Isla Puting Bato. Sige na ba, manawagan na kayo? Manawagan po ako sa mga nakakataas. Wala po kaming bahay ngayon. Pwede bigyan yun muna kami kahit pang-upa lang muna para makalipat po muna kami. Saan ba upa po doon? Nasa 3,000 po. Yung sa Isla Puting Bato? Sa puro tabi rin ng dagat yun. Hindi na kami sa labas upa. Hindi na po sa kilit ang ano? Dagat. Yan na po. Ay yung Anthony. At nagbigay na rin ng tulong at ayon nga kay Director Arnel Aniles ng MDRLMO at ang sabi niya ay pag-usapan ng kung magiging plano para sa mga residente dito sa nadiba ang bahay sa Isla Puting Bato kahapon. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Berde Sales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, boy! Yun ang problema, pagka danger zone yun, kumbachero. Talaga, kapag doon naninirahan. Nung umuho yung bahay, doon sa dagat bumagsak. Ayun na nga, ganun talaga mangyayari. Kasi po, malambot mabuti na lang at walang namatay. Ito na siguro ang pagkakataon, kumbachero, para ang ating mga kababayan na nandun sa danger zone, hindi naman tayo, hindi naman natin alam yung talagang sitwasyon nila. Pero ito po ay talagang inaalis po ang mga nasa danger zone Oo, yan warning na sa kanila yung nangyari na yan. Mabutit walang namatay. Magdesisyon na sila. Ang LGU ng Maynila at ang National Housing Authority, kumbachero, may mga programa tungkol dyan. Hindi nga lang dyan kayo titira uli. Baka sabihin nyo, hindi kami alis dito. Nandito ang nabuhay namin. Danger zone nga yan. Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Puntahan na natin si Sherwin sa Pinagbuhatan, Pasig. Ala pa. Ay, mamaya na raw si... Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 2 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mataas na presyo ng itlog, posibleng magpatuloy hanggang sa susunod na taon. Unang araw ng Oktubre, sinalubong ng pagtaas na presyo ng LPG. Ang gasolina at kerosene may nakaamba namang rollback bukas. Rice importers sa Bulacan kinasuhan na ng Bureau of Customs. Irit na taas sweldo idinaan ng mga guro sa pagsusumba. Kaso ng COVID sa Metro Manila bahagyang tumaas ayon sa Octa Research Group. Bagyong Jenny lumakas pa, naging ganap na typhoon, ilang lalawigan nasa signal number 1. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:17 ng ating oras. Alas 7:23. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, posibleng magtuloy-tuloy pa ang sirit presyo ng itlog hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. Ayon kay Gregorio San Diego, Pangulo ng United Broilers Raisers Association at Chairman ng Philippine Egg Board, 20 hanggang 30 sentimos na ang itinaas ng farm gate price ng itlog noon lang isang linggo. Ibig sabihin nasa 665 na ang farm gate price ng bawat medium size na itlog. Pero sa Ilocos Norte ay tumaas na hanggang 7.33. Bumaba raw ang produksyon ng itlog dahil sa malaking epekto ng mga nagdaang bagyo. Gayon din ang impact ng bird flu. Kasi sila yung apektuhan itong bagyong Egay at Nagurin. Yun ang may tataka kami, pati yung mga member namin sa Ilocos, bakit hindi nabigyan ng media exposure yung damage sa kanila nitong bagyong Egay at saka Guring. Kasi ang sabi nila, yung Egay, napakalakas ng hangin, kasi sinusunod ito kaagad ng bagyong Guring na puro ulan naman. Anong nasira? Anong nasira? Poultry? Building. Oo. At ang naperyoso sila na ito, halos isaldi ko na brown out. Kaya yung mga walang operator, yun ang nadisiklasya ang mga operasyon. Si Gregorio San Diego ng Egg Board. Samantala, usapang itlog pa rin. May pinutahang itlogan itong si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Datunging at Jerry, nagmahal ng 20 pesos ang kada tray ng pinakamurang itlog sa Mandaluyong Public Market 2 at inaasahan pa ngang magpapatuloy ang pagmahal hanggang sa darating na Kapaskuhan. Ayon sa isa sa mga may-ari ng itlogan ditong si Aling Michelle Gerida, 190 pesos na ang puhunan nila sa mga small size egg mula sa 170 lamang noong nakaraang linggo. Bawat bigay o deliver kasi umano ng supplier nila, nagpapatong o nagmamahal ng 5 piso ang kada tray ng itlog sa lahat ng klase hanggang sa large size. Nagsimula itong pagtaas sa presyo ng itlog bago pa matapos ang Agosto o pagpasok ng bare months. Kaya kung dati nakakapagbenta pa sila Nanay Michelle ng 4.20 sa maliliit na itlog, 3.20 na ang pinakamura nilang bigay, habang 4.30 naman hanggang 4.34 pesos sa mga malalaking klase. Namalabas na 6 pesos and 34 centavos ang piraso o kada piraso ng maliliit na itlog dito sa Mandaluyong, 7.50 ang piraso ng medium size at 8.50 naman, 8.50 ang malalaking piraso ng itlog. Una na nga sinabi ng Uber na nagmahal ang itlog dahil sa kumonting supply buhat ng mga bagyo at inaasahang tataas pang demanda habang papalapit ang Kapaskuhan. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Bad news naman sa mga ginang ng tahanan, tumaas ng halos 4 na piso kada kilo ang presyo ng LPG ng Petron, Sulain at Regasco simula kahapon. Katumbas ito ng mahigit 41 pesos kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ito na po ang ikatlong sunod na buwan na lumobo ang presyo ng LPG sa lokal na merkado. Samantala, may rollback po naman bukas ng higit 2 piso kada litro habang halos piso naman kada litro sa kerosene. Yung rollback na 2 pesos per liter ay sa gasolina. Aba, buti naman kung ganon. Katiting lang naman hanggang 40 centavos ang maaaring itaas sa presyo ng diesel. 7:27 ang ating oras. Kinasuhan na ng Bureau of Customs ng agricultural smuggling ang 4 na rice importer na sinalakay sa sinalakay na warehouse sa Bulacan. Ayon kay Attorney William Balayo, Acting Director ng Legal Service ng Customs, naghabla ng 3 kaso ng economic sabotage ang kanilang Bureau Action Team against smuggling sa DOJ. Itinuturing na large scale ang pagpupuslit ng 3 importer pero paglabag lamang sa Customs Modernization and Tariff Act ang ikinaso sa isa dahil hindi ito nakaabot ng 10 milyong pisong threshold. Tiniyak ni Balayo na ang BOC sa pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio ay nagsisikap na masugpo ang lahat ng uri ng smuggling sa bansa. Nagsumba ang mga miyembro ng Manila Public School Teachers para ipanawagan sa gobyerno ang taas sweldo sa sektor ng edukasyon. Bahagi ito ng selebrasyon ng World Teachers Day sa October 5. Nakasuot ang mga guro ng black shirts na may mensaheng salary increase at dagdag budget para sa edukasyon. Ayan, nakita mo ba yung pagsayaw-sayaw nila? Talaga. Talaga naman. Yan ang kailangan. Nakapagprotesta ka na, nakapag-exercise ka pa. Ayos yan. Ayos yan, ma'am and mga sir. Teacher. Naobserbahan ng Octa Research Group ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Guido David, namaga sa 6.1% ng isang linggong COVID-19 positivity rate sa rehiyon. Lagpas ito ng 5% sa panukat ng World Health Organization upang masabing kontrolado pa ang virus sa isang lugar. Sa datos ng DOH, 910 ang naitalang COVID cases sa NCR sa nakalipas na 14 na araw kung saan noong Setyembre 28 ay 73 ang nadagdag. Sa lagay ng panahon, lumakas pa at isa ng typhoon ng bagyong Jenny habang patungo sa direksyon ng Batanes. Huling namataan ng Typhoon Jenny sa layong 655 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan o 665 kilometers sa silangan ng Kalayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na nasa 150 kilometers bawat oras. Tinatahak po ng bagyo ang direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. 4 na lugar ang nasa ilalim ng signal number 1 kabilang ang Batanes, Babuyan Island, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Patuloy pong palalakasin ng bagyong Jenny ang ulan at magdadala po ng malalakas ding buhos ng ulan sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa susunod na 3 araw. Susunod! Tito Bo! Sino itong magaling na singer-actress? Abay, may karamutan daw at kakuriputan. Aba. Ang mga tinapay at cake sa ref daw ay naninigas na. Ayaw pang ipakain sa mga kasambahay. Aba. Nilagay ba naman sa ref? Maninigas talaga yun. Alam na kung sino nagkwento kay Morlin ito. Malamang. Alam na. Yung mga hindi nakakain. Gusto pala lang tibagin yung matigas na tinapay. Ayaw pa raw ipakain ni ma'am. Ayan. Sino yan? Sinitch-itich. At iba bang mga nagbabagong balita dito sa 7:31. This time check is brought. Mas agresibo daw ngayon ang Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc nitong mga nagdaang linggo. Ito ay binunyag ni Henrelito Empok, tagapagsalita ng Big Kiss ng Mangingisda Federation sa Masinloc, Zambales. Sinabi ni Empok na hinahabol ng mga rubber boats ng China ang mga mangingisdang nagpupumilit
na pumasok sa Scarborough Shoal. Maya't maya rin anyang pagpapatrolya ng mga barko ng China sa bahura para harangin at itaboy ang mga lumalapit na Pinoy. Pumanaw ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jocelyn Duterte Villarica. Si Duterte Villarica ay nakababatang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaabot naman ng pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez sa dating Pangulong Duterte at pamilya nito sa pagyao ni Duterte Villarica. Sinabi nitong si Romualdez na ito ay isang mabigat na pagkakataon sa pamilya Duterte at nawa ay maging magaan ito para sa pamamagitan ng panalangin. Kumbensido si Senator Bato de la Rosa na isang kulto ang Socorro Bayanihan Inc. At ginagawa lamang nitong figurehead si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila bilang leader. Ayon sa senador, ang papel ni alias Senyor Aguila ay figurehead lamang ng kontrobersyal na grupo. Naniniwala ang senador na si Kilario ay kumikilos sa kumpas ng tatlo niyang kasamahan na pinakontempt din ng Senado. Yung kasama niyang tatlo na nakakulong ngayon, yung si Galanita na siya ay nagiging three-termer na mayor sa Socorro, bayan ng Socorro, at naging provincial deputy superintendent of schools. Mayroon pa itong doctor of education. Yon, si Senator Bato de la Rosa. Tagumpay daw po ang pakonsyerto ng Pangulong Bongbong Marcos kagabi para sa mga guro na ginanap sa Malacanang. Daan-daang mga guro ang dumating sa Kalayaan Grounds para manood ng konsyerto ng magagaling na local talents. Kapit-bisig sina PBBM at Vice President Sara Duterte sa pagsuporta sa konsyerto sa palasyo na alay para sa mga guro kaugnay sa National Teachers Month na ipinagdiriwang mula September 5 hanggang October 5. Isa itong pagkilala at pagsaludo ng Administrasyong Marcos sa dedikasyon sa trabaho ng mga gurong Pinoy lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dinaluhan din ito ng ilang mambabatas at mga miyembro ng gabinete kabilang sina Senators Francis Tolentino, Win Gatchalian, Cynthia Villar at Senator Bongo. 7:39 ang ating oras. May follow-up si RH5 Val Gonzales dyan sa isang aksidenteng nangyari sa isang construction sa QC. RH5 Val Gonzales, Kamin Val! Jerry at Anthony, kahit mayroong malakas na pagsabog at pagsiklab ng malaking apoy, ay hindi inireport sa Bureau of Fire Protection ang insidente ng acetylene tank explosion at sunog sa Triumph Building na matatagpuan sa 1610 Quezon Avenue malapit sa EDSA. Ayon sa isang construction worker, itinago ng contractor na Lucon Builders Construction Company ang pagsabog na nagresulta sa sunog na sumiklab ng madaling araw ng nakalipas na Biyernes, September 29. Dalawang nasugatan kabilang ng foreman ng Lucon Builders Construction na si Temis Vega, 37 anyos. Matindi ang naging tama sa katawan ni Vega na nasa bugan ng acetylene tank at ngayon ay patuloy na ginagamot sa Estabillo Medical Center. Habang minor injury lamang ang tinamo ng kasama nitong construction worker. Sa panayam ng DZRH News, aminadong gwardiya ng Triumph Building na si Diosdado Itaas na hindi nila inireport ang pagsabog at pagsiklab ng sunog dahil nataranta na raw sila. Nangyari ang pagsabog 1:54 AM noong Biyernes at naapula lamang matapos ang halos isang oras. Sabi ng security guard na si Itaas, isa siya sa tumulong para mapulang apoy gamit ang fire extinguisher. Ayon sa isang construction worker, ang may-ari daw ng construction company ang nagputos na wag itong i-report sa mga otoridad dahil walang building permit na dapat ay kinukuha sa Quezon City LGU, partikular na sa Office of Building Officials ang isasagawang renovation o sinasagawang renovation sa mezzanine floor ng 12 palapag na gusali. Siya ngayon ay humingi ng tulong ang mga sama ng biktimang foreman dahil wala na raw magamit sa pagpapagamot sa ospital ang biktima dahil ayaw gumastos ng kontraktor. Hihingin pa ng DZRH News ang sagot dito ng Office of Building Officials maging ng Engineering Department ng Quezon City LGU. Matatandaang sa isinampang kaso laban sa nasunog na MGC Warehouse Incorporated
na ikinamatay ng 15 katao noong nakalipas na Agosto 31 sa Tandang Sora. Isa sa lumabas sa investigasyon ay ang pagkukulang ng Bureau of Fire Protection sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga gusali sa lungsod Quezon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ba't kaya hindi kumuha ng permit sa engineering office ng QC? Natatakot ba sila? Sa building official. Sa mga taga-building... Bakit nakakatakot ba doon? meron akong hindi makakalimutang karanasan. Samantala, ang mga restaurant daw dyan sa Caloocan, nako, may abiso na. Nako, magtataas na sila. Nako, dahil sa pagsipa ng presyo ng LPG. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Sa Jerry Katunying, nagbantay itong OTK restaurant na may 4 na branch dito sa Caloocan na hindi nagtataas sila ng presyo na 10 pesos bawat order kapag hindi pa rin daw tumaabo tumigil ang pagtaas ng presyo ng LPG. 10 pesos itong buwan na to. Pero sa ngayon ay natili pa rin mababa yung kanilang presyo dahil ang tinitingnan nila rito, Jerry, Katunying, yung maintain yung kanilang customer na kumakain doon sa presyo kanilang hinahanap. Sa ngayon ay dito kay Rowena Canlas Galyado, ang may-ari itong mga 4 na branch. Itong kanilang beef paris ay 75 pesos pa rin yung bawat order. Habang yung papaitan nila ay 75, yung bulalo nila ay 165. Ito yung dinutupog araw-araw dito sa Caloocan, itong mga presyo na mababa lang ang presyo. Samantalang ibang mga regular na pagkain tulad ng mga lugaw, ito merong 15 pesos lamang. Merong marami ang mabibili na mura. Pero sila man ay nahirapan na rin dahil nga marami silang pinagsaw dahil nga. Pero mabibili na silang pagtaas. Sa loob ng 3 pagtaas at ang huli nga kahapon ay 375 pesos bawat kilo. So bumaba ng 40 pesos ang itinaas ng isang tangki na may 10 kilos. Sa ngayon, yung presyo mababa pa rin. Pero kanilang sila sabi, pagtatas ng 10 piso, kapag di pa rin tumingin yung pagtatas ng presyo ng LPG na kanilang ginagamit dito sa pagluluto ng ulam. Yan, mula rito sa Caloocan, ako pa rin sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Susunod! Ito po! Ready na si Morley. Yan. Dito sa actress na sobrang kuripot. Nagtitigasan na parang bato ang mga tinapay at cake sa ref. Ayaw pa rin ibigay sa mga kasambahay. Sino yan? Sa pagbabalik ng 7:45. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. 7:47 ang ating oras. Uy, happy birthday daw kay Mrs. Sally Deza ng Balesteros National High School, Cagayan. Binabati kayo ni Raymond Dadpaas at pakisabi daw na laban tayo dyan. May nagtatanong dito kung si Oliver Saladino, may update po ba kayo sa Pagcor Photography Contest? Nako, huli na kayo sa balita. Oo, may mga nanalo na. Naubos na nga yata yung napanalunan ng mga nanalo. At ang gaganda ng mga picture, ano? Ang galing to, dapat ulitin ng Pagcor to eh. Oo, kahit na doon sa mobile category, ang dami nung gagandang picture. Doon mo makikita kung gaano kagagaling ang mga Pilipino sa photography at daming magagandang pwedeng makuhanan. Ayan. Tama. Sabi ni Kuya Aquarius at binabati lang niya si Kadobek Pangan. Kadobek Pangan na and Isip family ng Florida. Nakatutok sa atin sa Florida, USA. Maganda araw po sa inyo dyan. Si Ka-Jerry Labasan, naku, late na yung picture ninyo. Ganda pa naman kumuha ng selfie lagi ito si Ka-Jerry Labasan. Mr. Jerome Tang, magandang morning. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago alas 8 ng umaga. Sino ito? Sino itong nuknukan ng kakuriputan na singer-actress na nagtitigasan ng mga laman ng ref?
Ayaw pa rin dahil ayaw ipakain sa mga kasambahay. Sino yan? Ihatid sa atin ng ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Kung sino ito, ka Jerry at Katunying, para sa ating sino daw? Ano daw? Ang ba nakakaloka? Nakakabaliw itong singer-actress na ito dahil mas nagugusto nitong manigas na lang sa kanyang rep ang mga cake, ang mga tinapay na pinaglalagay niya kesa ipamigay doon sa kanyang mga kasambahay. Aba, sobrang tipid talaga ng naturang actress na ito. Nakuhang-kuha niya ang kanyang pag-uugaling ito sa kanyang matipid ding nanay. Uy, kuwento ng isa sa mga dating kasambahay. Mabait naman daw sana ang kanyang mga amo, kaya lang sobrang nuknukan ng kuripot. Nagbabayad naman daw ng tama sa kanila sa mga sweldo, pero pagdating sa mapagkain, oo, talaga daw super mega tipid. Pati yung mister, ganun din? Yung mister, parang hindi. Yung misis lang talaga. Oo, yung misis lang talaga. Yung misis lang. Sino ba yan? Sobrang kuripot daw ito. Nakakaloka. Talaga? Oo. Pag kami mga dumadalaw doon, mga kaibigan, nagpapakain naman, kaya lang tipid din talaga. Parang ayaw magpakain, ganon. Talaga. Pag tinipid mo talaga kasambahay, sigurado. Chichismis ka. Kukwento ka niyan. Oo. Yun nga ang nangyayari. Sobrang tipid. Baka naman maliit ang kita. May hindi Ang lalaki ng kita nito, ha? Sikat ba talaga yan? Sikat na sikat. Parang ba sumayaw yan? Aba, oo. Napaka-sexy nito. Sing and dance pala yan. Oo. Yung mister niyan, magaling din kumanta? Aba, oo din. Kaya ba niyan yung kantang madalas kantahin ni Kumbachero, yung Be My Lady? Ay, siguro. Come to me and take my hand. Kaya, kasi magaling ang buhos. Be My Lady. Beam! Kaya niya yun? Kaya niya kantahin yun? Parang tingin ko kaya niya. Sa tingin mo lang, ha? Sa tingin ko kaya niya yun. Ang naturang actress na super mega kuring-ring at in kuripot. Ayan. Ay si actress, si singer. Ayan. Singer-actress. Ang kanyang pangalan ay Kakapiranggot lang. Yan. Kakapiranggot lang. Konting-konti lang ang pangalan. Ilang letra lang? Siguro mga, ewan ko sa inyo. Mga apat, gano'n. Mga apat. Parang ganun. Siguro 4, 3. Parang mga ganon. Okay. Tapos, ang apelido niya parang mahaba. Pareho ba sila ng apelido ng asawa niya? Ano? Pareho sila ng apelido ng asawa. Ginamit niya ba yung apelido ng asawa niya? Hindi. Ay, hindi. Iyan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ay, happy birthday Tom Lacuanan. Kumusta ba ang mga shooting? Ay, naku, gunban pa rin nga pala ngayon, kaya tigil ang mga shooting competition. Magandang umaga pala kay Rico Reyes. Rico Reyes na napagsalitaan ng todo nung Congressman Kong Hun. Nakita mo ba yung video? Oo. Ang tindi nung Congressman Kala ko i-report ni Reyna Darion. Yung panyanyari na yun. Yung pinagsalitaan ni Congressman. At itong si in fairness kay Administrator Chairman Tantan ng SBMA ay tinanggal niya, sinibak niya yung kanyang sanggandikit na si Rico Mambo Reyes. At saka yung isa pang opisyal ng SBMA. Ibig sabihin, positive. No-brainer. Meron talaga. Ang tanong, paano Kumbachero pagka kumanta tong Rico Mambo na to? Napakawala namang utang na loob niyan. Rico Mambo. Pag kumanta pa siya, napakawalang utang na loob naman niya. Paano pag kumanta? Yun lang. Tinanggal mo ko Eto ngayon, magsasalita na ako. Ayan, patay tayo dyan.
pangunahing balita sa sports. Ryan, uy! Kumusta naman? Ryan, uy! Kwalipikado na sa 2020. Si Jerome. Jerome! Kawawa naman yung mga napagtatanggal dyan kung wala naman silang kasalanan. Paano kung may kasalanan? Sabi siguro, kami lang ba to? Kami lang ba to? Nako. Kwalipikado na sa 2024 Paris Olympics ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Ito yung matapos pumangatlo sa pwesto at nakapagtala ng 14,600 points sa 2023 Artistic Gymnastic World Championship sa Belgium. Nanguna po naman doon sa naturang kompetisyon ang kandidato o ang manlalaro mula Israel at Amerika. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Chero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, nako, pabago-bago ang panahon natin. Uulan, iinit, ulan. Change of season. Kaya baka meron ng mga kailangang i-change sa inyong mga bahay. Gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Magandang umaga po pala kay Councilor Aiko Melendez. Nakikinig pala sa atin lagi si Councilor Aiko Melendez ng Quezon City. Kumbachero, dapat gawin nating stressful ang bawat biyahe sa bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Mahaba man ang biyahe, bawas stress naman kaiisip sa nagtataas ang presyo ng gasolina. Dahil dito po sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, mas pinababa ang fuel consumption, tipid sa gasolina, hatid ng 1.5 turbocharged engine at makabagong 48-volt hybrid system. Meron din itong panoramic sunroof na sakto sa mga scenic drives mo. 12.3-inch LCD instrument cluster, wireless mobile phone charger at 6 na SRS airbags para safe ang bawat Cherry drive mo. Ngayon, kung marami kang bitbit at kailangan ikarga, sagot ka ng auto trunk release function ng bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Panalo talaga ang advanced features nito. Kaya naman kung gusto mong ma-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Tiggo dealers o kaya po naman ay pasyalan ang cherryauto.ph. Eto na sa pinagbuhatan, Pasig si Sherwin. Go ahead. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan kaya suswertehin ngayon? Sherwin, go, go, go! Go, go, go! Sherwin, go, go, go! Yan. Am I loud and clear? You're coming in 5 by 5. Yeah, where are you from? Canada. You're coming from Canada? Yeah, Canada Central. Canada Street. Buset. Canada Street. Oh, nawawala si Sherwin. Sherwin. Nawawala. Dito tayo sa dito. Labas ng konti. At dead spot. Walang audio. Hindi ka namin naririnig. Tuloy na lang natin mamaya. Sherwin, abangan nyo po ang kutakot-takot na pamimigay ng limpak-limpak na salapi ni RH6 Sherwin Alfaro dyan sa Pinagbuhatan Pasig. Kung kayo'y taga dyan sa Pinagbuhatan Pasig, lakasan na ninyo inyong mga radyo dahil andyan ang ating
Santa Claus. Ayan. Si Ninong. Si Ninong Sherwin Alvaro. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty